Sa burol ni Ginang Del Rios, kapuna-puna ang pagiging tulala ni Amanda. Halos wala siyang kakibo-kibo sa tabi ng kabaong nito. Ayaw niya makipag-usap kahit kanino. Damang-dama niya ang sakit sa pagkawala nang natatanging nagpadama sa kanya ng pagmamahal. Amanda, kumain ka na muna. Nagsusumamong sabi ni Vincent. 2 araw na puro kape lang ang laman ng tiyan mo. Parang walang narinig si Amanda. Sige, kung ayaw mong kumain, magpahinga ka na lang muna. Patuloy na himok ng binata, wala pa rin katinag-tinag ang dalaga. Amanda, tinangka nitong itayo ang babae upang igiya papunta sa silid. Doon nag-react si Amanda. Nagpumiglas siya. Hindi, ayoko. Ayokong iwan si Mommy. Ayoko. Huwag ka namang ganyan, sita ni Vincent. Dahil kung tutuusin, ako ang dapat na masaktan dahil ako ang tunay na anak. Oo, alam ko. Bulyaw niya rito. Kumawala ang matagal ng tinitimping sa loobin. Wala akong karapatang umamot ng pagmamahal sa mami mo. Pero wag mo namang ipagkait sa akin na makatabi man lang siya kahit sa kahuli-hulihang sandali. Amanda, hindi inaasahan ni Vincent na mali ang magiging interpretasyon ng dalaga sa kanyang sinabi. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Sa kauna-unahang pagkakataon, umiyak si Amanda sa dibdib nito. Tahan na. Alo ni Vincent sabay hingi ng paumanhin sa mga nakapaligid sa kanila. Kung may ibang tao man na dapat kong makarami sa pagkakataong ito. Walang iba ko hindi ikaw. Ikaw lang, naintindihan mo? Lalong nagsumiksik si Amanda sa dibdib ni Vincent. Lumuluhang tinanggap niya ang nagawang kamalian. Ayaw sana ni Amanda na humarap sa pagbasa ng testamento pero mahigpit na bili ni Ginang Del Rios. Sa unang bahagi na kailangang kaharap ang lahat ng tao sa bahay na yun kapag binasa ang huling habilin. Muli na nangis ang kalooban ng dalaga sa bahaging yun hanggang sa kamatayan ay pinatunayan ng Ginang na talagang anak ang turing nito sa kanya. Ayon dito sa testamento ni Ginang Amelia Del Rios, panimula ng abogado, lahat ng kanyang kayamanan ay mapupunta sa inyo, Vincent at Amanda, kung matutupan niyo ang kanyang kahilingan. Kailangang magpakasal kayo. Nabitawan ni Amanda ang kutsaritang ipinanghahalo niya sa kape. Attorney Salvador, alam mo bang sinasabi mo? Napatayo siya sa kinauupuan. Ito ang nakasaad sa testamento. Pinayapa siya ng abogado. Makinig ka na muna sa mga kondisyon na nakalagay dito bago ka mag-react. Walang nagawa si Amanda kung hindi ang muling maupo. Sinulyapan niya si Vincent na nasa kabilang dulo ng mesa. Wala tong kibo. Matiim na nakatingin lamang sa kanya. Waring pinag-aaralan nito ang reaksyon niya. Binasa ng abogado ang testamento. Ang lahat ng kabuhayan ko, kasama ng mga lupain at negosyo, ay mapupunta lamang sa inyo, Vincent at Amanda, kung kayo ipakakasal at magkakaanak sa loob ng 3 taon. Kapag hindi niyo tinupad ang aking kahilingan, sa kawang gawa ko na lang ibibigay ang lahat ng aking maiiwan. Attorney Salvador, sabad ni Amanda. Wala akong interes sa mga yaman ng mga Del Rios. Walang dahilan para matali ako sa ganyang klase ng kondisyon. Pwede ba Amanda, tumahimik ka? Bulyaw ni Vincent. Kung wala kang intensyon sa mga ari-ariang yan, ako meron. Tigagal si Amanda. Mula nang ilibing ang ina-inahan, ngayon lamang siyang muling nabulyawan ni Vincent. Ipinasya niyang muling maupo. May bukas na liham ang inyong ina. Patuloy na abogado. Babasahin ko to sa harap ng mga katulong at kawaksi sa tahanang ito para mayroong saksi. Narito ang liham. Sa inyong mga anak, Vincent, alam kong hanggang sa mga sandaling ito ay hindi mo pa rin natatanggap na kapatid si Amanda. Kaya naisip kong gawin ang habilin na to sa aking testamento. Wala siyang magagawa kung ayaw mo siyang bigyan ng kabahagi sa ating kayamanan. Patawarin mo ko anak. Mahal na mahal ko si Amanda para naisin na masiguro ang kanyang kinabukasan. Mahal din kita, ngunit si Amanda ang kabuuan ng anak na babaeng kailaon ko ng pinangarap. Alam kong naging unfair ako sa pasya kong ito, ngunit pusong inang nag-udyok sa akin na gawin ito. Mapapatawad mo rin ako sa darating na panahon kapag napatunayan ko sa iyong si Amanda karapat-dapat mong mahalin. At sa iyo Amanda, alam kong unfair din sa iyo ang pasya kong ito, ngunit para rin sa kasiguruhan mo, ang magiging kabahagi ka rin sa kayamanang katulong ka sa pagpapaunlad. Mahal kita anak. Totoong napaligaya mo ko ng labis sa hindi sinasadyang pagdating mo sa buhay ko. Pinunan mo mga kahungkagang kay tagal nang nakatanim sa dibdib ko. Kung malupit man para sa inyong naging pasya ko, sana'y mapatawad din niyo ko. Nagmamahal, Amelia.
Matagal nang natapos basahin ng abogado ang liham ay tigagal pa rin si Amanda. Mahal niya si Vincent at kaipokritahan kung itatanggi niya walang oras na hindi na niya pinapangarap na mapangasawa to. Pero kung pakakasalan lamang siya nito ng dahil sa mana, hindi niya matatanggap. Attorney, gaano katotoo ang banta ni Mommy na ibibigay niya sa kawang gawa ang lahat ng kabuhayan niya kapag hindi natupad ang kanyang hiling? Basag ni Vincent sa katahimikang bumaha sa loob ng library. Notaryo ang mga papeles na pinirmahan ng mommy mo. Saad ng abogado. Ang totoo, ilang beses kong sinabi sa kanya na kung maaari ay isipin muna niya ang lahat ng ito bago niya ipinalang kanyang desisyon. Ngunit naging mapilit siya, ganun daw kaseryoso ang pasya niya. Napapikit ng mariin si Vincent, nakatitig lamang si Amanda. Nasasaktan siya sa reaksyon nito. Natatakot, baka maghinala si Vincent na inito niya ang ginang upang gawin iyon. Sa kwarto, gulong-gulong isip at kalooban ni Amanda. Hindi niya mapapasyahang magpakasal kay Vincent. Hindi niya maatim na kaya lamang nito gagawin ng bagay na yon ay dahil sa habilin ng ina. Walang ano-ano'y may nauninagan siyang kumakatok sa pinto. Si Vincent ang nagbuksan niya. Hubad barong parang pinagyayabang ang matipunong dibdib, amoy alak, mapupungay ng mga mata. Bakit? Kinakabahang tanong ni Amanda. Bahagya siyang kumubli sa likod ng pinto upang hindi nito makitang manipis na seda lamang ang bumabalot sa kanyang katawan. Walang babalang pumasok ang binata sa loob na silid. Ano bang kailangan mo? Pinilit ng dalagang langkapan ng galit ang tinig. Gusto ko lang malaman kung anong pasya mo sa hiling ng mommy. Maanghang na sagot ni Vincent. Ayokong makasal sa'yo. May paninindigan tugon niya. At paanong mamanahin mo kung sakali? Sarkastikong tanong nito. Wala akong pakialam sa mamanahin ko. Mas gugustuhin ko pang walang pera. Kaysa naman hindi ako matatahimik. At paano naman ako, Aber? Akala mo ba'y papayag ako mawala ng mana? Napalingon si Amanda kay Vincent. Anong ibig sabihin ng lalaki? At anong gusto mong mangyari? Pakasal ako sa'yo? Kung hindi ka dumating sa buhay namin ni Mommy, tahimik sana kami. Kung hindi mo hinayaang mahalin ka niya, hindi niya gagawin ang pasyang yun. Kaya dapat lang na makisama ka ngayon. Inilang hakbang lamang nitong pagitan nila. Gigil na hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Aray, nasasaktan ako. Pinilit niyang makawala sa mahigpit na pagkakahawak nito. Ikaw ang gumulo sa tahimik kong mundo. Kaya dapat lang na magbayad ka. Sa ayaw at sa gusto mo, pakakasal ka sa akin. Ayoko, hindi ako magpapakasal sa'yo nang dahil sa pera. Gusto sana niyang idugtong. Pakakasal ako sa'yo dahil mahal kita. Ngunit inisip niyang baka maging katawa-tawa lamang siya rito. Pakakasal ka sa akin sa kahit na anong paraan. Yun lang at sinibasib na ito ng halik si Amanda. Tinangka niyang makahulagpos, ngunit tila bakal ang mga kamay ni Vincent na pumipigil sa kanya. Ibinilanggo siya nito sa kanyang mga bisig upang hindi makalaban. At sa kapipilit ni Amanda na makawala sa mahigpit na yakap nito, kapwa sila nabuwal sa kama. Lalo siyang nawala ng laban, hindi pa rin humihiwalay ang labi nito sa labi niya. Para tuloy siyang kakapusin ng hininga. Ang panlalaban niya'y unti-unting humina, nawalan ng lakas. Paano'y naging masuyo ng kanina'y mapagparusang yakap at halik na ipinadarama nito sa kanya. At sa pagkakataong iyon, napatunayan ni Amanda na mahirap palang kalabanin ang puso. Kusang bumigay ang lahat ng matibay na depensa ng katawan niya. At ang pumalit ay ang saglit na kahibangan. Malaya na pala siyang nahubaran ni Vincent ay hindi pa niya namamalayan. Kakaibang kiliti ang nalalasap niya. Kaya sa halip naman laban, kusa na niyang pinalayang sariling kamay. Yumakap siya sa lalaki. Hudyat para lalo pang maging mapusok ang binata. Ganito pala kapag mahal mong isang lalaki. Sa kaunting yakap at halik lamang nito'y kusa na siyang patatangay. At hindi niya inaasahan na natuklasan. Nasa kabila pala ng unang kirot, naroon pa rin ang kaluwalhatiang walang kapantay. Tulog na si Vincent sa tabi ni Amanda. Larawan ito ng isang mandirigmang nagawagi sa labanan. At siya, larawan man ng isang talunan, ay hindi may tatangging lubusan na niyang napagtanto. Ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Buo ng kanyang pasya. Pakakasal siya sa kauna-unahang lalaking umangkin sa kanya. Sa kauna-unahang lalaki na lihim niyang minahal. Pero hindi upang makuha nitong mana. Hindi upang pagbigyan ng kahilingan ng pinakamamahal na inainahan. Kung hindi upang malubos ang kaligayahan niya. Nagising siya kinaumagahan na wala na sa kanyang tabi ang binata. Maikling note lamang sa misita ang nakita niya. Amanda, huwag ka na munang pumasok ngayon. I know na masakit ang katawan mo, but be sure na darating ka dito sa opisina mamaya. Aayusin na natin ang ibang detalye ng kasal.
Vincent. Naangiti si Amanda sa unang bahagi ng note. May lakip kasing kapilyuhan ang mensahe ni Vincent. Bumalik siya sa higaan. Parang gusto niyang mangarap kahit papano'y liligaya rin siya sa piling ng lalaki. Ngayon pa lamang inararanasan na niya mapangiti kahit nag-iisa. Binalikan niya sa alaala ang nakaraang pagniniig nila kagabi. Oo nga't noong unay mabalasik ang pananalakay nito. Sa dakong huli na May, iba yung pagsuyo at lambing ang naranasan niya. Masigla siyang nagbihis at nagtaksi na lamang papunta sa opisina. Pagdating niya doon, isang nakangiting Vincent ang sumalubong sa kanya. Hi, akala ko'y mamaya ka pa darating. Liligpitin ko lang itong mga papeles at aalis na tayo. Maupo ka muna. Saad nito, matapos nitong ayusin ang mga papeles na nakakalat sa mesa ay lumakad na sila. Let's go? Umakbay pa ito kay Amanda, lihim na napapabuntong hininga ang dalaga sa muling pagkakadikit ng kanilang katawan. Damang-dama niya ang tila kuryenteng gumagapang sa buo niyang pagkatao na huminto sa tapat ng kanyang puso. Sana'y palagi kaming ganito, lihim niyang nausal. Nilakad nila ang lahat ng detalye ng kasal, lisensya, ang damit na susuotin, pati na rin kung saan gaganapin ang reception. At ang pinale, kung saan sila mag-honeymoon. May gumapang nakaba sa puso niya sa indikasyon na muling mauulit ang mainit na gabi ng kanilang pagniniig. Naayos na ang lahat, araw na lamang ang hihintayin at inip na si Amanda kung magagawa lamang niyang hilahin ang panahon upang magkaroon ng katuparan ng malaon na niyang pinapangarap. Hindi siya magdadalawang isip na gawin iyon. Napaigtad siya sa pagkakahiga nang marinig ang mahihinang katok sa pinto. Si Vincent. Hindi kasi ako makatulog, pwede bang pumasok? Maaliwalas ang pagkakangiti nito, tila nag-aanyaya ng pakikipaglapit. Mula nang may maganap sa kanila, ngayon lamang ulit ito kumatok sa silid niya. Hindi na naulit ang kanilang kapusukan. Yeah, sure, come in. Iniawang ni Amanda ang pinto upang makapasok si Vincent. Bakit? May pag-uusapan pa ba tayo tungkol sa kasal? Sa halip na tumugon, nilak na lalaking pinto. Bakit? Kahit nauhulaan na niyang kahulugan ng ginawi nito'y nagtanong pa rin siya. I need you, Amanda. Total naman ay ikakasal na tayo. Hindi na siguro masagwa kung hilingin ko muli kang maangkin. Iyon lang at dahan-dahang umakbang palapit kay Amanda si Vincent. Nag-umapong kasabikang ipinikit ng dalaga ang kanyang mga mata. Walang inhibisyon, walang anumang pagtutol, buong pusong minsan pa'y ipinagkaloob niya ang sarili sa binata. Hindi nagtagal at natapos ang sensual na kaganapan. Ang nalabi na lamang ay ang malalim na buntong hiningang kumakawala sa kanyang dibdib. Masuyo niyang pinagmasdan ang lalaking nakahimlay sa kanyang tabi. Kung ganito ng ganitong mararanasan niyang kaligayahan sa tuwing matatapos ang kanilang pag-iisa. Kahit walang katagang mamumutawi sa labi nito, ukol sa salitang pagmamahal ay okay sa kanya. Isiniksik niya ang sarili sa dibdib ng katabi at payapang natulog. Sana'y umpisa na ito ng walang katapusang kaligayahan. Kay ganda ng kanyang trahe de boda, marahil ay lalong titingkad ang kanyang kagandahan kapag suot na niya to. Napapangiti sa sariling nananaginip ng gising. Nakatayo raw sa harap ng altar si Vincent. Buong kasimpatikuhang naghihintay ito sa kanya habang tinutugnog ng pianista ang wedding march. Hoy, kailayo na nang narating mo. Untag ni Claudia, kasama to ni Amanda sa modistang tumahin ng trahe de boda. Ha, ae? Hindi, naisip ko lang marahil na bagay sa akin ang damit na to. Ano sa palagay mo? Nakangiti niyang tugon. Hindi ako mapalagay. Ikaw ha? Kayo palang magiging mag-asawa ng Kuya Vincent mo. Kuya raw. Hinayaan mo pa ako mag-ilusyon sa kamachuhan niya? Pairap na sabi ni Claudia. Natawa siya sa sinabi nito. Hindi naman kasi niya sinabi rito na kahilingan lamang yun ng ina nila. Oo na, halika na nga, ilagay mo na yan sa likuran ng kotse. Kanina pa ako nagugutom ano? Good evening. Humalik si Vincent sa pisngi ni Amanda. Bagong dating ito mula sa opisina. Ilang araw nang hindi pumapasok si Amanda sa opisina dahil laging masamang pakaramdam nito. Tumayo siya tinulungang magtanggal ng korbatang lalaki. Siya na rin ang nagtanggal ng botones ng polo nito. Hinayaan lamang siya ni Vincent. Matiim na nakatitig ito sa mukha ng mapapangasawa. Bakit mo ko tinititigan ng ganyan? Pairap na tanong ni Amanda bagamat may langkap na lambing. Pwede ka nang maging ulirang may bahay. Nakangiting tugon ng binata. Halika na nga at kumain ka na. Mamaya na yun, halika na muna dito. Hinatak nitong kamay ni Amanda, mabilis na ikinulong sa mga bisig.
Sa ilang araw ng paghihintay sa tinakdang araw, nalubos ang kaligayahan ni Amanda. Oo nga't walang katagang namumutawi sa labi ni Vincent tungkol sa kung anong nararamdaman nito sa kanya. Napagtagumpayan naman itong ipadama sa kanya na parang may katugon na rin sa puso nitong damdaming katulad ng sa kanya. Yun ang naisip ni Amanda hanggang sa dumating ang araw ng kasal nila. Pakiramdam niya'y wala na siyang mahihiling pa. Alam mo ba Amanda, ikaw na yata ang pinakamagandang babaeng ikakasal na naayusan ko. Kumikembot na pahayag ng baklang beautician na nag-aayos sa kanya. Suot niya niyang magandang trahe de boda na yari sa mamahaling lace. Naaardonohan ito ng mga sequins at nagkikislapang palamuti. Sariwang orkidyas ang pinaka-headdress niya. Tinaas ng baklang beautician ang mahaba niyang buhok na hinayaang may malaglag ni ilang hibla sa may gilid ng pisngi niya. Lalo siyang naging kaakit-akit sa ayos niyang yun. At sa kanyang pagkakatitig sa salamin, nasabi niya sa sarili na may dahilan din naman si Vincent na pumayag sa kagustuhan ng ina nito. Hindi ito agrabyado. Buo na sanang kumpiyansa niya sa sarili na biglang dumating ang isang babaeng may hatid na masamang balita. "Senyorita, may bisita po kayo." Sumungaw sa pintuan ng katulong. "Hindi mo ba sinabing paalis na ako? Pumunta na lang siya kamo sa reception." Mungkahi niya. "Kailangan kitang makausap." Biglang sumungaw sa likod ng katulong ang babae na noon lamang niya nakita. Maganda to. Halatang mayaman at sopistikada kung manamit. Halata sa kilos at pananalita ang pagka-aristokrata. "Gusto kong magkausap tayo ng masinsinan, yung tayong dalawa lang." Nilinga nito ang katulong at ang beautician. "Sige," kinakabahang pagsang-ayon ni Amanda. "Iwanan niyo na muna kami. Ako si Eliza, ka-live-in ni Vincent sa Amerika." Pakilala nito na sila na lamang ang nasa loob ng silid. "So, isa ka pala sa naging ka-live-in ni Vincent." Nag-uumpisa na siyang mairita. "Ikakasal na kami. I think nag-usap na kayo ng mahusay ni Vincent bago kayo naghiwalay." "Nagkakamali ka." Anito, larawan ng isang tusong kalaban. "Magkasama kami kagabi at hanggang kaninang umaga. Magkatabi kaming natulog at magkaniig sa buong magdamag. Hindi ka ba nagtataka kung bakit nag-check-in pa siya sa Western Philippine Plaza? Samantalang pwede naman dito na siya magmula ngayong umaga." "So what exactly do you mean?" Gayon pa may pilit niyang tinagong pagkagimbal sa natuklasan. "Dapat sana'y hindi ko sasabihin to, ngunit naaawa ako sa'yo. Ginagamit ka lang niya. Alam kong kwento ng buhay niyo dahil ang lahat ay pinagtatapat niya sa akin. Ganon niya ako kamahal. Ang balak niya, pakakasalan ka niya para makuha ang mana. Tapos papatayin ka niya. Hindi totoo yan." Kumawala ang galit sa bibig niya. "Kung totoo ang sinasabi mo, bakit mo to pinagtatapat sa akin? Hindi ba't makakasira to sa balak niya?" "Dahil mahal ko siya. Ayaw ko maging kriminal siya." Pinalamlam pa ng babae ang kanyang muka. "Paano ko paniniwalaan ang sinasabi mo? Samantalang damang-dama ko nitong mga huling araw na hindi lang perang hangad niya sa pagpapakasal namin. Mahal na niya ako." Sa kaunting pag-asa'y nanangan siya, kahit pa nga biglang sumibat sa isip niyang siya lamang ang nagpalagay na ganun na nga sila ni Vincent. "Kung kilala mo si Vincent, malalaman mo nagsasabi ako ng totoo. Lahat ay kaya niyang gawin para sa kayamanan sa paniwala niya para sa kanya lang. Hindi kita pipiliting maniwala. Ang sa akin lang, makabawas sa bigat ng konsensya ko kung sakasakali. Magpapaalam na ako. Pag-isipan mo." Yun lang at umalis ng babae. "Kung hindi ka dumating sa buhay naming mag-ina, hindi magugulo ang aming buhay. Hindi mahahati ang kabuhayang dapat ay sa akin lang. Kung walang halaga sa iyong mamanahin mo, sa akin ay napakahalaga." Parang kulog na dumagungdong sa pandinig ni Amanda ang mga katagang yun. Sakay na siya ng bridal car na maghahatid sa kanya sa simbahan. Ayaw niyang umiyak. Mahalata ni Vincent ang kanyang dinaramdam. Baka maghinala ito na may alam na siya. Habang tumatakbo sa lansangan ng sasakyan, nagtatalo ang kanyang kalooban. Itutuloy pa rin ba niya ang kasal ng mga ngahulugan ng kanyang kamatayan? Kung aatras naman siya, paano niya mapapatunayan na pinagbabalakan nga siya nito? Natural na hindi nito aaminin ng lahat. Nang sumapit sa simbahan ng kotse, isang pa siya kagad ang nabuo sa isipan niya. Itutuloy niyang kasal, mag-iingat na lamang siya. Kay ganda ng ngiti ni Vincent habang papalapit siya sa altar, larawan ng kaligayahan ang nakapinta sa mukha nito. Ang hayop, hindi pa man ay iniisip na kung paano ko didispatchahin. Gustong-gusto ng sugurin ni Amanda mapapangasawa upang kalmutin. Ngunit nagpakatimpi-timpi siya. Hindi pa panahon. Nang iabot niya ang kamay dito at humalik ito sa kanyang pisngi, pakiramdam niya si Judas ang gumawa nun.
Tapos na ang kasal, isa't isa'y larawan ng katuwaan, isa't isa'y larawan ng kaligayahan. Nakikigalak sa dalawang pusong sa paniwala nila'y sadyang pinagtagpo ng kapalaran. Kung alam lang ninyo ang tunay na saloobin ng lalaking ito, baka ngayon pa lang ay isumpa nyo na rin sa loob-loob ni Amanda. Bawat pagbati ng mga panauhin ay nakangiting tinatanggap ng mag-asawa. Ganoon ng ganoon hanggang sa matapos ang kasiyahang iyon. At sa marangyang silid na ito ng Sheraton Park Hotel, nila gaganapin ang honeymoon. Kahit hindi itong una, may dulot pa rin kaba kay Amanda ang kanilang pag-iisa sa silid na yon. Hindi lamang dahil sa nakatakdang mangyari, kundi dahil na rin sa matinding pangamba na baka ngayon siya papatayin ni Vincent. Paano kung daganan siya ng unan kapag tulog na siya? Paano kung lagyan ito ng laso ng pagkain niya? Paano kung ihulog siya nito sa bintana? Mga ganoong katatakutan ng umukil-kil sa utak niya. Isa-isang hinubad ni Vincent ang damit na ipinangkasal. Hindi ka pa ba magbibihis? Pasaring nito nang mapansing tahimik na tahimik si Amanda sa gilid ng kama. Parang wala sa sariling tumayo siya at tumalikod sa lalaki. Inumpisahan niyang hubarin ang trahe de boda. May kabagalan ng kanyang kilos. Parang ayaw niya matapos. Hey, don't tell me na ngayon ka pa kakabahan. Natatawang lumapit to kay Amanda. Tanging panloob na lamang ang suot nito. Napaigtad siya sa dantay ng palad nito. Pakiramdam niya'y sasaktan siya nito. Amanda, bakit? Maang natanong nito. Nakakakaba pala kapag unang gabi. Pagkakailahan niya, malakas na napatawa si Vincent. Waring aliw na aliw sa sinabi ng asawa. Nakakatuwa naman tong sweetheart ko. Halika nga. Kinabig nito ang asawa, ginawaran niya ito ng halik habang ang isang kamay ay tumulong sa paghuhubad ni Amanda hanggang sa tuluyang mahantad ang kanyang kahubaran. God, you're almost perfect. Saglit siyang nilayo nito sa sarilit buong pagsambang pinagmasdan ng kanyang kahubaran. I'll thank mommy for giving you to me. At muli siyang niyakap at tinalikan. Kung noon niya narinig ang mga katagang yun, baka napalundag siya sa tuwa. Kaso ngayon nagkalamat ng pagtitiwala niya dito. Iba nang nasa isip niya ng mga sandaling iyon. Pinasasakay lamang siya nito upang makakuha ng tiyempo. O bakit na naman? May pagkairitan tanong nito nang itulak niya. Mag-shower na muna tayo. Gayunpaman hindi naman siya magkakalakas ng loob na pamukhaan nito. Sige, sabay na tayo. Puno ng kapilyo ang saad nito, napairap siya sa lalaki. Walang lingon likod na iniwanan niya to. Ngunit maagap si Vincent bago niya naisarang pinto ng banyo ay nakapasok na kagad ito. Sabay silang nag-shower at doon mismo muli nilang inangkin ang isa't isa. At aaminin ni Amanda sa ilang sandali sa piling ng asawa, nakalimutan niyang nakaambang panganib. Nakakatangay at nakakapagpalimot kasi ang paraan ni Vincent ng pagpapadama ng pag-ibig. 2 beses siyang inangkin ni Vincent bago tutuluyang natulog. Natulog ng mahimbing. Pero hindi si Amanda na natili siyang gising. Gising na gising sa katotohanan na ang kasama niya ngayon ay may masamang tangka sa kanyang buhay. Pinagmasdan niyang mukha ng asawa. Wala siyang maaninag na kapahamakan. Subalit hindi siya dapat magtiwala. Baka kapag nakatulog na siya saka siya daganan ng unan. Ngunit ang antok ay hindi niya napaglabanan. Kusang pumikit ang kanyang mata dahil na rin sa pagod. Napabalikwas siya ng bangon na maramdaman niyang mainit na bagay na tumatama sa kanyang mukha. Init ng araw na naglalagos pala sa bukas na bintana. Nilingan niyang katabi. Tulog pa rin si Vincent. Kung ganon, hindi pa kagabi ang pagkakasakatuparan ng plano nito. Nananakit ang ulong tuluyan siyang bumangon. Ipinasya niyang mag-shower.